Mga tol, unang tanong agad, may basihan ba itong reklamong isinampa for obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla? Kung kayo po'y naniniwalang may basihan, type 1. Kung hindi naman, type 2. Uulitin ko lamang po may basihan ba ito pong reklamong obstructions of justice kay Senador Robin Padilla? Type 1 kung oo, type 2 kung hindi. Dito po kasi sa ating pag-uusapang balita mga tol, formal na pong naghain ng reklamong obstruction of justice o paglabag sa Presidential Decree 1829 ang Criminal Investigation and Detection Group. Ito po ay may kaugnayan sa nangyaring pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula po dyan sa Senate of the Philippines. Puntahan po natin ang balita. Ayon po dito sa GMA News, Senador Robin Padilla sinampahan ng reklamong obstruction of justice dahil sa pagtulong umano kay Senator Bato de la Rosa na makaalis ng Senado noong May 14. Ano ba ang obstructions of justice? Katulad po ng binanggit natin kanina, ito po ay paglabag sa batas Presidential Decree 1829. Pero para mas mabigyan po tayo ng malinaw na impormasyon, tinanong ko na rin po ito kay ChatGPT. No, bagamat ito naman ay pamilyar ako, pero mas mabuti nang gamitin natin ang opinion dito ni ChatGPT. Babasahin ko lamang po para po sa kaalaman ng lahat bago natin pag-usapan patuloy ito pong kinakaharap ngayon na problemang legal ni Senador Robin Padilla. Ang Presidential Decree number 1829 ay batas na nagpaparusa sa sino mang sadyang humahadlang, nagpapabagal o pumipigil sa pag-aresto, imbestigasyon at pag-usig sa mga taong sangkot sa krimen. Tinatawag ito bilang batas laban sa obstruction of justice o pagharang sa takbo ng hustisya. Ano ang mga halimbawa ng obstruction of justice? Maraming uri po ito no? O maraming kaparaanan rather. Sa ilalim ng PD 1829, maaaring managot ang isang tao kung ginawa niya ang alinman sa mga sumusunod. Hindi lahat ng mga babanggitin ko po dito, by the way, ay ginawa di umano ni Senador Robin Padilla. Pero meron pong isa dito na yun ang ibinibintang ngayon kay Padilla. Isa-isahin po natin ang lahat. Pinigilan o tinakot ang isang witness upang hindi tumestigo, hindi po ito kasama. Sinira, itinago o binago ang ebidensya, hindi rin po siguro ito kasama sa ibinibintang kay Robin Padilla. Lagpasan natin yung isa kasi yun po yung sa paniniwala ko na naging kaparaanan para sampahan po ng kaso ito pong si Robin Padilla. Ihuli po natin yon. Ikaapat, gumamit ng peking pangalan upang umiwas sa kaso o hatol. Humarang sa pagsisilbi ng subpoena, warrant o court order. Gumamit ng peking dokumento o peking ebidensya sa isang criminal case. Tumanggap ng pera o pabor kapalit ng pagpigil sa pag-usig sa isang kriminal. Nanakot sa testigo upang hindi humarap sa investigasyon o paglilitis. Nagbigay ng maling impormasyon upang mailigaw ang mga otoridad. Pwede siguro yon, ano? Pero very unlikely. Pero ito na ngayon yung ikatlo mga tol, na talagang naging basihan para po ireklamo ng obstruction of justice itong si Padilla. Ayon po dito sa ikatlong kaparaanan, nagtago o tumulong. Yan po mga tol, tumulong makatakas ang isang taong alam niyang may kaso o may ginawang krimen. Alam na alam po ni Senador Robin Padilla na ito pong si Bato de la Rosa ay meron po itong akusasyon ng crimes against humanity sa International Criminal Court at ito po ay merong warrant of arrest. Sa kabila noon, nakita po sa CCTV na siya po ang sumama kay Bato de la Rosa at ipinagmaneho pa. Itong si Bato de la Rosa, inamin niya po yan at ibinaba niya somewhere in Makati City. Pero bago natin patuloy na puntahan ang balita na yan, alamin na rin po natin ano ba ang maaaring maging kaparusahan nitong maaaring kaharapin ni Robin Padilla. Ayon sa batas, ang parusa ay prisyon koreksyonal sa maximum period o karaniwang
nasa humigit kumulang 4 na taon, 2 buwan, at 1 araw hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Meron din po itong multa na nagkakahalaga po ng 1,000 hanggang 6,000 piso o parehong pagkakakulong at multa. Depende po yan sa desisyon ng hukuman. Kaya dito, kung mapapatunayan na may kasalanan si Robin Padilla, maaari po siyang makulong ng 4 years up to 6 years. Pero ang isa pang maaaring maging katanungan po ninyo dito ay paano kung labasan po ng warrant of arrest itong si Robin Padilla? Pwede po ba siyang arestuhin ng ating mga otoridad? Ang madaling paliwanag lamang po dyan, kapag ka nasa session po ang Senado, ay hindi po siya pwedeng arestuhin ng ating otoridad sapagkat yan po ay kasama sa parliamentary immunity po nila o partikular sa mga batas na paglabag ng isang mambabatas. Kung ito po ay may kaparusahan ng hindi po hihigit sa 6 na taon, sila po ay immune sa pag-aresto. Hindi po sila pwedeng arestuhin kapag ka nasa sesyon ang Senado. But basically mga tol, bailable naman po ito kaya tingin ko hindi na po ito aabot pa sa puntong magkakaarestuhan. Kung sakali mang labasan ang warrant of arrest dito si Robin Padilla, which is medyo matagal pa naman yan, aayusin na po kagad yan ng kanyang mga abogado para po hindi na dumating sa punto na makulong pa siya. Katulad po nung nangyari kay Senator Risa Ontiveros sometime in 2021, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, nang siya po ay sinampahan din ng kasong paglabag sa Republic Act 4200 or anti-wiretapping law nito pong si dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre III. Meron pong nilabas na warrant of arrest ang korte laban sa kanya, pero hindi na po dumating sa punto na inaresto pa si Senador Risa Ontiveros sapagkat siya po kagad sa pamamagitan ng kanyang abogada ay nagsumiti po kagad ng aplikasyon para po makapagpiyansa. Idagdag ko na rin po ito pong mga karagdagang impormasyon na ibinahagi po sa atin dito ng ChatGPT para mas marami po tayong matutunan. Kapag opisyal ng gobyerno ang gumawa, kung ang lumabag ay isang public official or government employee, ito na po yung tinatawag na nagpapalala ng parusa. No? Bukod sa parusa ay maaari rin siyang patawan ng perpetual disqualification from public office. Ibig sabihin ay maaari siyang mawala ng karapatang humawak muli ng posisyon sa gobyerno. Ito yung maganda dito mga tol. No? Kasi kung mapapatunayan na may kasalanan ito pong si Robin Padilla, hindi na po siya maiboboto ng mga tangang katulad ko. Pasensya na, naiboto ko kasi si Robin Padilla kaya ako sinasabing tanga ako sa pagboto sa kanya. Kasi bakit? Hindi na po siya papayagan pang muli na makalahok sa anumang halalan or ma-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno kahit noon ay nagkaroon siya ng absolute pardon. Kasi yung absolute pardon niya pertains to the first offense na nagawa niya, no? Kung saan siya po ay binigyan nga ng absolute pardon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pakinggan na po natin ang balita kaugnay po nito mga tol. Sinampahan sa Senador Robin Padilla at 5 iba pa ng reklamong obstruction of justice sa Department of Justice o DOJ. Dahil po yan sa pagtulong umano kay Senador Bato de la Rosa na umalis sa Senado noong May 14. Narito po ang aking pagtutok. Ang makakuha ng CCTV sa Senado ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla noong May 14 ang pinagbasehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. May tanong ko lang sa ikalawang pagkakataon ngayon mga tol, makapagtanong tayo muli. Kayo ba ay payag na ito pong si Robin Padilla ay siyempre, mapatunayan ng hukuman na may kasalanan? Sasang-ayon po ba kayo na siya dapat mapatunayan na may kasalanan at eventually, wag nang payagan sa paglahok sa anumang halalan dito sa Pilipinas o anumang posisyon sa ating gobyerno? Kung kayo po'y naniniwala na siya po ay hindi na dapat mahalal pa sa hinaharap o mabigyan ng posisyon sa ating gobyerno, kindly type 1. Or kung hindi naman kayo sumasang-ayon at gusto nyo pa rin maglingkod bilang elected public official, itong si Robin Padilla or appointed public official, type 2. Uulitin ko lamang po, kung ayaw nyo na pong makita pa si Robin Padilla sa pagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng isang eleksyon o isang appointment,
type 1. Kung hindi naman, kung gusto niyo pa rin siyang makita, type 2. Nako, talagang marami nang naiinis kay Senador Robin Padilla at malamang sa malamang, marami din sa mga nag-type ng 1 po na yan ay katulad kong naging tanga at binoto si Robin Padilla. Pasensya na kayo mga tol, ganoon naman talaga, nakaraan naman na yon. Hindi naman ibig sabihin kung tayo naging tanga sa pagboto noon kay Robin Padilla, tanga pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan. Ang mahalaga, tayo po ay mulat na at sana sa 2028, wag na po natin uulitin ang pagkakamali po na yan na bumoto po ng isang katulad ni Senador Robin Padilla. By indispensable cooperation. It will not happen without him. Bukod kay Senador Padilla, 5 iba pa ang pinakakasuhan. Kabilang ang babaeng security officer ni Senador Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. Sabi po ng direktor ng CIDG, through indispensable cooperation. Pero alam niyo mas maigi yung paliwanag dito nitong si ChatGPT kung bakit na sasadlak ngayon ito pong si Robin Padilla sa kasong obstruction of justice. Babasahin ko pong muli sa inyo yung bigay na opinion nito pong si ChatGPT. Kapag iniuugnay sa mga kontrobersiyang lumalabas sa balita, mahalagang maintindihan muna na ang PD number 1829 ay hindi lang tungkol sa mismong kriminal. Maaari ring managot ang ibang tao kung mapapatunayang sinasadya nilang tulungan ang isang taong umiiwas sa pag-aresto, pag-usig o pagkakakulong. Ang pinakamadalas na binabanggit ng probisyon ay ang Section 1C. Bakit ko po ito pinapaliwanag sa inyo ngayon mga tol? Kasi I beg to disagree with the statement of CIDG Director na true indispensable cooperation. I'm sorry kasi dito naman ay nagbibigay lamang po tayo ng tamang impormasyon pero nirerespeto natin yung pahayag ng ating CIDG Director. Kapag kasi sinabing indispensable cooperation, ito po yung degree of participation which is under the revised penal code, particularly sa Article 17 po nito mga tol. At that article of the revised penal code is not related dito po sa ating pinag-uusapang batas, Presidential Decree 1829. Uulitin ko lamang po, ang indispensable cooperation po ay degree of participation ng isang principal. Ng isang principal kung saan ito po ay isinasaad nga po sa Article 17. 3 uri po kasi ang principal kapag nagko-commit po ng paglabag sa revised penal code. Meron pong tinatawag na principal by direct participation, principal by inducement, and yung binanggit po dito ni Director ng CIDG na principal by indispensable cooperation. At hindi po yung related dito. Kasi the moment na nilabag mo ang Presidential Decree 1829, wala pong degree of participation. Ikaw po ay talagang consummated offense kaagad dahil ito po ay isang malum prohibitum kung tawagin, special laws na ipinagbabawal dahil lamang po merong isang regulasyon, malum prohibitum. Ngayon, sa particular section 1C nakalagay po rito, harboring or concealing or facilitating the escape, yung Tagalog kanina, tinulungan ang pagtakas ng isang taong may alam o may sapat na dahilan kung paniwala ang may nagawang krimen upang maiwasan ang kanyang pag-aresto o pag-usig. Halimbawa, kung kailan maaaring magkaroon ng kaso, kung may taong may warrant o hinahanap ng otoridad, meron si Bato de la Rosa, itinago sa isang ligtas na lugar, binigyan ng sasakyan upang makatakas, isinakay ni Senator Robin Padilla, inilihim ang kanyang lokasyon, which is ayaw sumagot ni Robin Padilla sa bagay na yan, o sadyang inililigaw ang mga otoridad para hindi siya maaresto. Maaari itong pumasok sa obstruction of justice kung mapapatunayang may layuning hadlangan ang pag-aresto o pag-usig. Kaugnay ni na Robin Padilla at Ronald de la Rosa, sa mga usapin ngayon na may nagsasabing dapat kasuhan ang ilang senador dahil umano sa pagtulong sa isang taong umiwas sa pag-aresto, ang magiging sentrong tanong sa batas ay may sapat bang ebidensya na may sadyang pagtulong upang makaiwas sa pag-aresto o prosecution, at lahat po ng iyan ay masasagot dun sa mga ebidensyang ipinapakita po natin. Ngayon, binanggit din po dito, kailangan may ebidensyang nagpapakita ng aktwal na sinasadyang aksyon upang hadlangan ang hustisya. CCTV, nakita po natin, pati po yung pag-drive
nitong si Robin Padilla na kanya pong inamin. Mahalaga ang intent o layunin. May isang kaso na umabot sa Korte Suprema kung saan pinag-usapan kung obstruction of justice ba ang hindi pagsumbong ng isang abogado sa presensya ng kanyang kliyenteng may warrant. Dito sinasabi na dapat mapatunayang may intensyon si Robin Padilla. At syempre, i-deny po yan as a matter of defense nitong si Senator Robin Padilla. Pero ang gagawin po rito ng ating mga otoridad, patutunayan na sa series of acts nitong si Robin Padilla, may establish po yung kanyang criminal intent na tulungan na makatakas itong si Bato de la Rosa. Anyway, balik na po tayo dito po sa balitang ating pinag-uusapan. It is plano, well planned, well coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Pinakakasuhan din ng obstruction of justice ang isang pinsan ni Padilla. Siya raw kasi ang may-ari ng isang sasakyang pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis na Senador de la Rosa. Do you know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup? It will serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang backup vehicle noong gabing iyon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig na kampo ng mga pinakakasuhan. Iginiit naman ni Major General Morico na merong hawak na warrant of arrest para kay Senador de la Rosa ang mga operatibang nagpunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon si Senador de la Rosa. Taliwas sa sinabi ng asawa ni de la Rosa na si Nancy. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And Etong asawa ni Senador Bato de la Rosa, palibasa syempre asawa niya kaya ganyan niya po ipinagtatanggol. Pero hindi niya ba naisip na yung asawa niya kumakaharap sa seryosong krimen, no? Na nagdulot po sa pagkawala ng buhay ng libo-libo po nating mga kababayang Pilipino, no? Kaya sa bahagi din po ng press conference na yan ni CIDG Director Robert Alexander Morico II, sinabi niya po dito na mataas naman ang respeto niya sa asawa nitong si De La Rosa. Sabi niya po, I have the highest respect for Nancy De La Rosa, so I understand her position. Of course, a spouse is a spouse, but the owners can attest, even the local officials in the area, that the CIDG and the NBI acted very professionally. Kaya kung meron talaga silang reklamo, simple lang naman yan mga tol. Kung sa tingin nila nasasaklawan ng kanilang karapatan dahil po sa pag-implement ng warrant of arrest ng grupo po ng CIDG at ng NBI, di magsampa na lamang po sila ng reklamo sa ating hukuman. Nang sa ganon, malaman kung meron po bang paglabag sa batas na ginawa ang CIDG. Pero tandaan po natin, yung claims ng asawa ni Bato de la Rosa ay nakapondo po yun syempre sa kanyang paniniwala na sumusuporta sa kanyang asawa. Pero ang basihan naman po ng warrant of arrest na isinisilbi ng ating mga otoridad ay nasa presumptions of regularity po palagi yan. Ano? The moment na sila po ay nag-implement ng warrant of arrest or other lawful order ng korte, pinipresume na sila po'y gumagawa po ng tama. Kaya kung meron ka mang akusasyon na sila po'y hindi gumawa ng tama at sa tingin mo nasasaklawan ng iyong karapatan, nasa sa iyo ngayon ang burden para patunayan na sila'y lumabag sa batas, partikular sa iyong karapatan. cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes, it's an ICC warrant. Sa isang post sa social media, pinakita ng asawa ni Senador de la Rosa na may mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabay sabing siguraduhin daw na lahat ng ginagawa ng mga otoridad ay naaayon sa batas. Dahil kung hindi, dasal daw niyang mag-self-destruct na sila. Naku ng teteng na yan, mag-self-destruct kung saan binuhay kayo, no? Ng napakaraming taon, dekada. Bakit ko sinasabing binuhay? Pulis. Si Bato de la Rosa, trabaho ng kanyang asawa, pulis. 'Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, mag-self-destruct ang kapulisan? Ano yan? Porkit na harap na ngayon sa problemang legal ang asawa mo, yung naging bread and butter ng inyong pamilya, nung kayo po'y nagsisimula pa lamang hanggang sa magretiro itong si Bato de la Rosa sa kapulisan, ganun-ganun nyo na lamang ituturing ngayon? Diba, napaka double standard ng datingan at napaka parang ungrateful, no? Wag mong sabihin na mag-self-destruct ang PNP o kung sino mang law enforcement authority, no, or agency.
yan ay nagtatrabaho lamang. Baligtarin ang posisyon, no? Kung ibang tao ang humaharap sa ganyang problema, sasabihin mo kaya yan, Miss Nancy De La Rosa? Malamang sa malamang hindi. Lalagay ka dun sa kung ano ang tama at dapat. Pero dahil nga ikaw ay asawa, kaya mo mga nababanggit ang mga yan, and sabi nga ni Director Morico, nauunawaan ka niya, no? Sapagkat ikaw ay merong pinaguhugutan. Pero kaming mga amuyong lamang dito sa balita, nagre-react, ang hirap naming unawain ang mga sinasabi ninyo, Mrs. Nancy De La Rosa. Bakit? Iba po ang sitwasyon dito, no? Hindi po ito basta lamang pangkaraniwang paglabag sa batas ang pinag-uusapan. Napakaseryosong krimen po ito na nagdulot, uulitin ko lamang, sa pagkawala po ng buhay ng libo-libo po nating mga kababayang Pilipino. Kababayan po ninyo, mga kapwa po ninyo Pilipino, nawala ang mga buhay, tumatangis ang kanilang mga pamilya at naghahanap ng katarungan sa kasalukuyan dahil di umano sa ginawa ng inyong asawa. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni Senador De La Rosa na kinansela na ang mga lisensya at hindi opisyal na paghahanap sa senador. Armed and dangerous. Yan bakit may ganong sitwasyon? Kasi itong si Bato De La Rosa, nagtataglay o nagmamay-ari po ito ng 118 firearms. No? Ang kanyang type license ay E. Ibig sabihin, pwede po siyang mag-possess at magmay-ari ng higit po sa 15 mga baril. And in total, 118 po ito. Considering na ito po ay siya ay kumakaharap ngayon sa kasong crimes against humanity, ang mga lisensya po na yan sa paningin ngayon ng ating kapulisan ay hindi na po nararapat para po sa kanya. Kaya nirevoke po ito ng ating PNP. Ibig sabihin, ang tungkulin ngayon ni Bato De La Rosa, kung gusto niyang patuloy na magtago through his representative, isurrender ang lahat ng barel. Otherwise, pag hindi niya yan sinurrender, magiging loose firearms na po yan at magiging subject po yan ng lawful search warrant. No? At kapag ka nakuha yung mga baril na yon sa kanyang mga pag-aaring bahay o property, kakaharap na naman siya ng panibagong kaso. And that is, syempre, illegal possession of firearms. Kaya nga po pinuntahan ng mga pulis para doon sana isurrender na nitong si Bato De La Rosa ang mga baril na binabanggit o pinag-uusapan po natin. Pero syempre, ang kanyang mga abogado ipagtatanggol ang kanyang karapatan, which is trabaho naman ng kanyang mga abogado para ipagtanggol ang kanilang kliyente. At sinasabi nila dito na maaari daw po with their humble opinion, nagkamali ang PNP. Bago ko sabihin ang ating opinion tungkol dyan, patuloy pa rin natin pakinggan ito pong balita. Daw na maituturing ng mga otoridad sa Senador Bato De La Rosa. Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. It's obvious that he's armed, 117, but it does not change that the PNP 117 lang pala. Pero doon sa dokumentong nabasa po natin, 118. Ano ba talaga totoo? Is it 118 or 117? Pero para hindi tayo magkamali, sige, puntahan na po natin yung mismong dokumento. No? I believe nakita ko yon kay Attorney Jesus Palsis. Tingnan po natin yung bilang para doon lang tayo sa tamang impormasyon. Ano? Ito po yung dokumento na nagsasabing si Bato De La Rosa ay meron pong pag-aaring barel na mahigit sa 100. Yan, 118. Nagkamali lang pala yung spokesperson po ng PNP. Ayon po dito sa dokumento mula po sa Firearms and Explosive Division, ang pag-aaring baril po nitong si Bato De La Rosa ay 118. At ito po ay nai-release ang lisensya pinakabago po yung 118 ay noong August 12, 2025 lamang, no? O balik na po tayo dito po sa balita. will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. What will change
if ever will be considered as armed and dangerous is yung ating preparedness, tactical preparedness, as well as the number of personnel that will be deployed in apprehending Senator Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Regional Office 11, na-serve na ang order of revocation para sa mga baril ni De La Rosa kahapon. Sabi ng abogado ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration para rito. So, Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So, at our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. O yan ha, sa kanila daw pong humble mind, baka nagkamali lang ang PNP. Pero yan ba ay may katotohanan mga tol? Alam po ninyo, hindi po tayo nasa Estados Unidos na ang pagkakaroon po ng baril ay constitutional right. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng alisin sa isang tao. Sa mga nakatira dyan sa Estados Unidos at American citizen, bahagi po ng inyong konstitusyon at karapatan po ninyo sa ilalim ng inyong konstitusyon ang pagkakaroon ng sariling baril. Yan po ay hindi basta-basta maiaalis sa inyo. Pero dito po sa Pilipinas, iba po ang sitwasyon. Meron pong batas na umiiral yung yung Republic Act 10586, no? Oh, I'm sorry, 10591. Tingnan niya natin, baka nagkamali ako. Republic Act 10591. Ang Republic Act 10591 ay the Comprehensive Firearms and Ammunition and Regulation Act. Hindi ko na po i-discuss ito pong kabuuan ng batas po na ito, pero simple lamang ang dapat po nating maunawaan dito, no? Na kapag ka ikaw ay Pilipino at meron ka pong sariling baril, yan po ay ipinagkaloob sa iyo ng gobyerno dahil lamang sa tinatawag na pribilehiyo. Hindi po yan isang karapatan, no, na pwede mong igiit at hindi pwedeng basta kunin sa iyo ng gobyerno. May mga sapat pong basihan, isa po diyan ang pagkakaroon po ng kaso, no? At dito, alam naman natin na may kaso si Bato de la Rosa. Kahit ito po ay sa International Criminal Court, nire-recognize po ng ating jurisdiction ang kaso na yan. Kaya hindi po tama sa aking opinion, on my humble mind, sabi ni Attorney Israelito Torion, na igiit nila na may karapatan pa rin itong si Bato de la Rosa na itago ang mga baril na yan. Hindi po, pribilehiyo lamang po yan na anytime pwede pong bawiin ng ating gobyerno. Kaya ang pinakamagandang gawin po dyan, nitong si Attorney Israelito Torion, ay kausapin na lamang si Bato de la Rosa at gawin kung ano po yung ginawa ni Atong Ang. 'Di ba? Kung matatandaan po ninyo, si Atong Ang ay nagmamay-ari po ng mahigit sa 20 baril. At nang nilabasan po siya ng warrant of arrest, ang timano, nakipag-coordinate ang legal team nitong si Atong Ang sa ating gobyerno at isinurrender yung mga baril na nakarehistro kay Atong Ang. Ganun dapat ang gawin nitong si Bato de la Rosa. Isurrender na kagad nila yung mga baril na yan sapagkat kung hindi po nila yan isurrender, panibagong kaso ang pwede po nilang kaharapin kapag kayan po ay sinubject sa isang search warrant. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Okay? Siyempre, hindi pa rin naman dyan natatapos yung issue dito po kay Senador Robin Padilla at kay Senador Bato de la Rosa. Meron po issue tungkol sa tinatawag na force majeure or acts of God, no? Iba-iba ang nagiging opinion po dito ng mga legal expert, pero mas marami pong nagsasabi na mali po si Robin Padilla. Although meron din namang ilan na medyo kumakampi, pero mali po yung paggamit ni Robin Padilla. O bago po natin puntahan yan, pakinggan natin yung balita. Kinontra ng ilang eksperto at mambabatas ang pag-giit ni Senador Robin Padilla na force majeure ang gera sa gitnang silangan, ang China-Taiwan conflict, pati na rin ang matinding klima. Pero ano nga ba ang force majeure na isa sa mga kondisyon para payagang lumahok sa Senate session ang isang senador via teleconferencing? Nakatutok si Maki Pulido. Why are we railroading this process, Mr. President? Mainit ang debate ngayon sa Senado dahil gusto ng majority senators na payagan makaparticipate sa sesyon ng isang senador. Ito kasi yun mga toleno, bago natin ituloy ang pakikinig sa balita. Ito yung mga sinasabi ni Robin Padilla.
Ito po ang malawak na meaning ng force majeure. Pero bago pala natin puntahan yan, ito muna unahin natin. War, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? Nagtatanong pa siya nung una. Tapos sinigundahan niya na kagad yan. Ito po ang malawak na meaning ng force majeure. Upang maunawaan ang force majeure, kailangang suriin kung paano ito gumagana sa mga kasunduan at kung ano ang saklaw nito. Ano ang itinuturing na event o kaganapan upang magamit ang sugnay na ito. Ang kaganapan ay dapat na walang kontrol ang apektadong partido at hindi bunga ng kanilang sariling pagkakamali o kapabayaan. Kasama sa mga karaniwang halimbawa ang mga gawa ng Diyos, acts of God, baha, lindol, bagyo, o malubhang lagay ng panahon. Tama siya dyan, no? At ito pa, yung dinagdag niya na marami na ngayon nagkaroon ng mga iba't ibang interpretasyon at sinasabing mali si Senador Robin Padilla. Mga kaguluhang gawa ng tao, no? Giyera, pag-atake ng terorista, riot o welga ng mga manggagawa, labor strikes, mga kilos ng pamahalaan, bigla ang pagbabago sa batas, embargo o mga pambansang lockdown. Malinaw naman po, bagyo, baha, lindol, gera, terorismo at ayon sa mga pandaigdigang nababala, paparating ang matinding La Nina dahil sa matinding El Nino. Hunyo hanggang Agosto 2026, yugto ng transition. Malaki ang posibilidad na magsimula ang El Nino na magre-resulta sa pagtatapos ng maikling estado ng ENSO or neutral sa tropical na Pasipiko. October 2026, inaasahang mararamdaman na ang malubhang epekto nito na posibleng magdulot ng mas mababa sa normal na dami ng ulan sa 49 na lalawigan. Huling bahagi ng 2026, akap ng maagang 2027. Tinatayang aabot sa sukdulan ang pinomeno na ito na may seryosong banta na lumala at maging isang napakalakas o matinding kaganapan ng El Nino. Akala ko ba proactive ang dating majority? Ang dating majority. Yan po yung pinupunto ni Senador Robin Padilla. Pero tama ba siya dyan? Lahat halos nagsasabi, mali. Although doon sa part ng sinasabi niyang acts of man, mayroon ding isang abogado na sinusubaybayan po natin na somehow parang kumampi sa kanya dyan. At mamaya babasahin ko po yung kanyang panulat tungkol po dyan. Pero ang pinupunto niya, mali yung paggamit ni Senador Robin Padilla. Bago natin puntahan yon, dito muna tayo sa balita. Kahit hindi Ito kasi ang punot dulo kung bakit may issue ngayon ng force majeure. pisikal na nasa session hall sa pamamagitan ng teleconferencing. Bagay na mariing tinututulan ng minorya dahil maaari lamang daw ito kapag may national emergency tulad ng pandemya o kaya ay yung tinatawag na force majeure. Pero sa post ni Majority Senator Robin Padilla, ang tanong niya, hindi ba raw force majeure na may tuturing ang giyera sa Middle East na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, pati na ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Ang force majeure ay salitang Pranses na ang literal na translation sa Ingles ay superior force o kaganapang hindi inaasahan o mapigilan. Pinaliwanag ni Atty. Paulo Tamase ang ibig sabihin nito sa legal na usapin. Sobrang laki, labas sila doon sa kino-contemplate or kino-consider ng mga party sa isang agreement at therefore normally ang effect niyan pagdating sa mga obligasyon ay nasususpend yung kanilang mga obligasyon. Pagdating sa Senate rules, sinabi ni Senator Win Gatchalian na ang dahilang force majeure para mag-teleconference ang mga senador ay para sa mga pagkakataong hindi na makapag-convene ang Senado bilang isang body. Yon ang problema, no? Hindi pa nga nangyayari yung iniisip ni Robin Padilla. Pwede pang mag-convene, basically, ang Senado. Pero sinasabi niya, proactive daw dapat. Hindi po yung nagwo-work sa ganun eh. Pero unahin natin yung panulat ni Fiscal EJ. Kasi somehow, medyo umagri sa kanya si Fiscal EJ dito. Although, iba yung interpretasyon para kay Fiscal EJ at mali ang sinasabi ni Robin Padilla. No? Basahin ko po yung panulat ni Fiscal EJ tungkol sa force majeure. Nasaan ba banda yun? Ito, legal explainer. Sabi po dito, kayo na lang po ang humusga, ano?
legal explainer. Pero babasahin ko rin yung panulat ni Piskal Fred Nojara. Dalawang piskal po ito ha. Isang medyo nag-agree kay Robin Padilla at isang totally hindi nag-agree kay Robin Padilla. Legal explainer. Mali ba ang paggamit ni Senador Robin ng force majeure para payagang mag-remote voting si Senador Bato? O, paggamit, hindi yung explanation ang pinunto ni ni Fiscal EJ dito. Under the current rules of the Senate, remote participation and remote voting through Zoom, teleconferencing, etc. are allowed only in cases of force majeure or national emergency. Pero mahalagang maintindihan na ang tinutukoy ng rules ay mga sitwasyong makakaapekto sa Senado as a whole or bilang isang institusyon, hindi personal na problema ng isang senador. No? Ginawa ang rule na ito noong panahon ng COVID. May lockdown, may travel restrictions, delikado magtipon at hirap mag-convene physically ang Senado. Iyan ang tunay na halimbawa ng force majeure o national emergency. Ano ba talaga ang force majeure? Dito, parehas na ang legal basis na pinagugutan ni Fiscal EJ sa ni Fiscal Fred Nojara. Pero unahin natin yung kay Fiscal EJ. Ang legal basis nito ay Article 1174 of the Civil Code, which states, except in cases expressly specified by the law or when it is otherwise declared by stipulation or when the nature of the obligation requires the assumptions of risk, no person shall be responsible for those events which could not be foreseen or which, though foreseen, were inevitable. In short, ang Article 1174 ay sumasakop sa una, fortuitous event. Ito ang mga acts of God, ang mga pangyayaring natural at walang human intervention. Examples, lindol, bagyo, volcanic eruption, landslide, etc. Tama ba ang paliwanag ni Senador Robin Padilla sa force majeure kung iahambing dito sa paliwanag ni Fiscal EJ? Sa una, tama, acts of God. No, parehas pinaliwanag ni Robin Padilla, tama. Okay? Ikalawa, may sabi si Robin Padilla, acts of man. Meron din po ritong sinabi si Fiscal EJ. Force majeure, ito naman ang acts of man. O parehas sila ha. Mga extraordinary events caused by human activity but beyond the control of the affected party. Examples, giyera, terrorist attacks, government lockdowns caused by the COVID-19 pandemic, etc. Okay? Kaya kung paliwanag ang pag-uusapan, nag-agree si Fiscal EJ. I'm sorry, nagalaw ko yung mic natin. Sandali po, ayusin ko lamang muna yung camera natin. Ano? Kung paliwanag ang pag-uusapan at hindi paggamit, nag-a-agree si Fiscal EJ dito kay Robin Padilla. At tama, ayon kay Fiscal EJ, yung paliwanag ni Robin Padilla. Pero siyempre, sa aplikasyon, doon na po hindi nag-a-agree si Fiscal EJ. Dito sinabi niya, hindi pwedeng gamiting depensa ang force majeure kung ang dahilan ng non-compliance ay sarili mong sitwasyon o legal predicament. At dito pumapalya ang argumento ni Senador Robin. Kahit may tensyon sa Middle East o hypothetical China-Taiwan conflict, normal pa rin ang operasyon ng Senado. Pumapasok pa rin ang mga senador, walang lockdown at walang declaration na hindi makakapag-convene ng Senado. In short, the Senate is functioning normally. Ang totoong issue ay hindi naman imposibleng magsesyon ng Senado. Ang issue ay may isang senador na ayaw o hindi kayang humarap physically dahil sa sarili niyang legal situation. Ang force majeure sa Senate rules ay para sa institutional disruption affecting the Senate as an institution, hindi para gumawa ng special exception para sa isang senador na nagtatago. Again, uulitin ko lamang mga tol. Sa panulat ni Fiscal EJ, tama ang paliwanag ni Robin Padilla. No? Maraming nangutya sa paliwanag ni Robin Padilla, which is sa legal na interpretasyon ni Fiscal EJ, tama naman po ito. Pero yung aplikasyon, mali. Ngunit ibabangga po natin ito kay Fiscal Nojara. No? Puntahan naman natin si Fiscal Fred Nojara. At dito, mukhang mali ang ikalawang interpretasyon ni Robin Padilla. Sa panulat po ni Fiscal Nojara, Fred Nojara, sandali lamang, mali yung ko. Dito na lamang. Maliwanag po sa kanyang ginamit na interpretasyon o maliwanag po sa kanyang interpretasyon
base sa batas at sa jurisprudence ng Korte Suprema na mali yung ikalawa ni Robin Padilla, no? And magbabanggaan sila ni Fiscal EJ sa puntong iyon. Ito po, babasahin ko lamang po yung sandali lamang, hindi ko pala na-share dito. Alam ko, sinare ko yun eh. Ito pala. Yan. Pero wikang English po ito, kaya ipatagalog natin kay ChatGPT. Yan. Ito po ay panulat ni Fiscal Fred Nojara. Ipatagalog po natin, ano? Translate in Tagalog. Kasi dito maliwanag na acts of God lamang, no? Sa kanyang paniniwala o opinyong legal ang force majeure. Batas sibil, force majeure, pangyayaring hindi maiiwasan. Fiscal versus fiscal po ito, ha. Si Fiscal EJ, nirerespeto po natin, lagi po natin nire-reactionan ang kanyang mga legal opinion, naniniwala na tama yung paliwanag ni Robin Padilla. Acts of God and acts of man. Pero dito, para sa kaalaman ng ating mga mambabasa, narito ang kahulugan at konsepto ng force majeure. Legal na kahulugan ng force majeure. Ang acts of God o force majeure ay tumutukoy sa mga pambihira at hindi inaasahang pangyayari na hindi maaaring mahulaan o maiwasan. Ito ay mga pangyayaring hindi maaaring makita ng maaga o kung nakita man ng maaga ay hindi pa rin maiiwasan. Parehas na civil code ang ginamit po nila at artikulo. Ang konseptong ito ay matatagpuan sa bagong civil code, partikular sa artikulo 1174. Yan din po ang ginamit ni Fiscal EJ na nagsasaad. Artikulo 1174, maliban sa mga kasong itinatadhana ng batas o kung iba pang napagkasunduan ng mga partido o kung ang mga kalikasan ng obligasyon ay nangangailangan ng pag-ako ng panganib, walang sino man ang mananagot sa mga pangyayaring hindi maaaring mahulaan o kahit na mahulaan ay hindi maiiwasan. Mga halimbawa ng force majeure, ang Artikulo 1174 na nagpapalaya sa isang taong may obligasyon mula sa pananagutan dahil sa fortuitous event o force majeure ay hindi lamang tumutukoy sa mga pangyayaring hindi mahuhulaan, kundi pati na rin sa mga pangyayaring maaaring mahulaan, ngunit hindi naman maiiwasan. Hindi sapat na ang isang pangyayari ay hindi lamang nakita o naasahan. Kinakailangan ding ito ay talagang imposibleng mahulaan o maiwasan. Ang fortuitous event sa ilalim ng Artikulo 1174 ay maaaring maging act of God. Oh, I'm sorry, I stand corrected. Nagkamali ako ng pagkakaunawa nung una kong binasa po ito. Mabilisan lang kasi kanina. Parehas pala sila ng sinasabi nito pong si Fiscal EJ. Although, tingnan natin sa huli. Nagkamali ako, I stand corrected. Act of God o likas na pangyayari gaya ng baha, bagyo, lindol at iba pang kalamidad. O act of man, meron din pong act of man. O gawa ng tao gaya ng kahulugan, welga, rebellion o digmaan. Uulitin ko nagkamali po ako at naipagbangga ko patuloy yung legal opinion ng dalawa pero parehas tama. Ibig sabihin, tama din si Senador Robin Padilla sa pagpapaliwanag kung ano ang force majeure, no? Pero mali ang aplikasyon na ginawa nito pong si Senador Robin Padilla. Legal na epekto ng force majeure bilang pangkalahatang tuntunin, walang sino man ang mananagot sa mga pangyayaring hindi maaaring mahulaan o kahit na mahulaan ay hindi maiiwasan. Gayunman, ang prinsipyong ito ay mahigpit na nangangailangan na ang pangyayari ay dulot lamang ng puwersa ng kalikasan. Hindi dapat may naging ambag o pakikialam ang tao sa pagkakaroon o paglala ng pinsala. Kung mapatunayan ang naging epekto ng pangyayari ay bahagyang dulot ng kilos, kapabayaan o pagkukulang ng tao, ang insidente ay hindi na maituturing na purong act of God. Sa gayong sitwasyon, hindi na maaaring gamitin ang depensang force majeure upang umiwas sa pananagutan. Yan po ay hango sa isang desisyon ng hukuman. Kasi dito ako nag-focus no, sa huling bahagi ng paliwanag ni Fiscal Fred Nojara. Uulitin ko lamang, kung mapatunayang ang naging epekto ng pangyayari ay bahagya ng dulot ng kilos, kapabayaan o pagkukulang ng tao, ang insidente ay hindi na maituturing na purong act of God. Sa gayong sitwasyon, hindi na maaaring gamitin ang depensang force majeure upang makaiwas sa
pananagutan. Okay, maliwanag na no mga tol. Uulitin ko lamang, maraming nangutya, hindi ito pagtatanggol kay Robin Padilla. Pero ito po, doon lang tayo sa tama. Maraming nangutya kay Robin Padilla tungkol po sa force majeure definition. No? Even ako nung una, napagtawanan ko kasi plainly akala ko acts of God lamang yan. Pero meron din po palang acts of man. No? Kaya iko-correct natin ang ating sarili sa bagay na yon. Dalawa, ayon sa pagpapaliwanag ng mga nirerespeto po nating abogado at piskal, acts of God and acts of man. Pero mali po ang interpretasyon or paggamit dito nitong si Senator Robin Padilla. Bakit? Kasi ina-apply nila ngayon ito pabor para kay Senator Bato de la Rosa, which is hiding now, and possibly para sa mga katulad ni Senator Jinggoy Estrada na baka ngayong araw na ito ay labasan po ng warrant of arrest or sa Lunes o kaya yung mga iba pang senador na makakasuhan and eventually lalabasan po ng warrant of arrest para lamang po sila makaboto o makapag-participate remotely or through online. Yun po ang maling-mali sapagkat yung sitwasyon na yan ay hindi po force majeure. Maraming salamat mga tol. Ano masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapang topic? I-comment nyo lamang po dyan sa chat area at comment section. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.